Kateki! Ayan, welcome back again sa aking Lizak channel. So, we're back again for another video. And guys, for today's video is may bago na naman akong itetest at i-unbox na isa na namang device. And this one is the newest tablet ng ITEL. And yan, first time ko rin pong makakapag-unbox at review nitong pinakabago nilang tablet, guys. So, ayan, makikita nyo naman dyan. Ayan po yung kanyang packaging. And very excited akong i-share sa inyo yung experience ko ito, guys. So, kung gusto nyo malaman more about this, ayan, keep watching this video. Na nga guys, makita nyo nga dyan, hawak-hawak ko na itong panibagong ITEL VistaTab 30. So, ano bang meron sa bagong tablet nila? Ay, for sure, magugustuhan nyo to. Kasi etong bagong tablet nila, guys, aside sa napaka-affordable niya, like 5,000 plus lang siya, may multi-screen collaboration feature na siya, may 7,000 mAh battery na rin siya. Huge yung kanyang battery, Kateki. Then, up to 128GB na rin yung kanyang storage at malaki na rin yung kanyang RAM. Another is may customized AI assistant na rin ang tablet na ito. And may 11-inch Full HD Plus display na rin to. And kung makikita nyo rin dyan, in fairness, yung kanilang box is talagang pinabongga na rin yung packaging. So, ayan guys, as we open, makikita nyo bubungad agad yung unit. And of course, may USB Type-C cable at power brick. At ito naman yung mga guides. So, ayan na nga, Kateki. Ito na nga ang ating VistaTab 30. And as we take off the cover, ayan, makikita nyo agad dyan ang pinakabagong ITEL VistaTab 30. Talaga namang hindi rin sila nagpapatalo sa kanilang tablets ngayon. In fairness, papapansin nyo dyan ang kanyang design agad. Ayan, medyo may pagka-metallic yung kanyang back. Ang ganda po niya tingnan sa actual. Smooth po yung dating niya. And makikita nyo dyan agad-agad ang attractive na lenses na kanilang camera. So, may dalawa po silang rear camera. At yung isa naman is for the LED flash. Ayun, so yung frame niya, guys, in fairness, flat. Tapos may round edges din siya. So, very comfy lang po talaga siyang hawakan. So, perfect tong dalhin kahit saan. So, ayun, makikita nyo dyan, may dual speakers na siya. Then, makikita nyo yung USB Type-C na rin yung kanyang charging port, which is good kasi mas fast, mas better. Then, makikita nyo rin po dyan na in fairness, nagulat din ako na may SIM card tray na rin po siya. So, hindi lang pala siya basta-bastang tablet lang. Pwede nyo rin po siyang gamitin bilang isang pang-connect mo sa iyong mga loved ones kasi may SIM card tray na rin siya. So, yan, bongga. Ayan na guys, in fairness, gusto ko yung color niya na blue. Meron din silang black color kung hindi nyo bet yung blue. Pero for me, I like the blue color, Kateki. Very eye-friendly and very malinis lang siya at minimal lang siya talagang tingnan. Talagang hindi din siya nagpapahuli sa mga tablets na lumalabas ngayon sa market. Talagang pwedeng-pwede itong mapagkamalang mamahaling tablet pero mura lang pala. Ayan, so Kateki, iti-turn on na natin. So as we turn on, guys, ayan, makikita nyo agad-agad dyan yung kanyang screen quality. O, ayan, in fairness, pati yung screen quality din nila, hindi din sila nagpapahuli. Kasi Full HD, tas 11-inch na yung kanyang size ng screen. So talagang malawak siya, Kateki. At yung kanyang bezel is manipis na siya as a tablet. In fairness naman dito. Ayan, as I scroll down, papansin ko mabilis din yung kanyang frame rate, Kateki. As I switch apps, okay po siya kasi mabilis po siyang mag-load din. At ayan sa kanyang features nga, Kateki, itong si VistaTab 30 is meron siyang 7,000 mAh battery. Sobrang laki na kanyang battery. In fact, according to them, pwede siya magamit ng 700 hours kung naka-standby. Ganun po ka-solid yung kanyang battery, guys. And kapag gamitin naman siya, 4.5 hours for movie time, 4.5 hours naman for gaming. So, perfect tong dalhin for your long day kasi matagal siyang malobat. And, di ba Type-C na charger na rin siya. So, maganda. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung testing ko, guys, sa kanyang charging. And in fairness, okay naman yung experience namin. But, do not expect, no, na mabilis siyang mag-charge talaga kasi hindi naman to supported ng fast charging. Pero in fairness, sa laki ng battery niya, talagang ma-enjoy niyo na to kasi drain din namin to, Kateki. And ayan, makikita nyo nga dyan sa
draining test kung gaano siya kakunat, 'di ba? Ginamit na namin ng ilang oras at malaki pa rin po yung battery na natitira. Actually, pinagamit ko na to sa mga kids dito sa bahay at talagang nag-enjoy sila for the whole day. May battery pa rin natira sa kanya, 50%. Ayan, nanonood na sila movie, nagpe-play na sila ng game. Ang dami nilang nagawa sa tablet na to, guys, at ang kunat talaga niya. Ayan, so guaranteed sa battery nito, matagal siyang malobat kateki. Another feature nito kateki is meron din siyang 128GB storage na may extended pa na 12GB. Yes, ganun po kalaki yung memory niya. Makapag-install ka dito ng kahit anong app na gusto mo, kahit Netflix pa yan, YouTube pa yan, kahit ano kateki, at hindi din siya mapuno agad. Photos, makapag-picture kayo dito ng maraming photos. Actually, according to them, kahit 50,000 plus photos pa yan, kaya niyang i-cater yan. At of course, depende din sa sizes and sa data. As according to them, kahit 500 plus applications pwede pang i-cater netong tablet na to. Depende sa data na application na yon. Talaga namang ganun po siya kasulit sa kanyang price. So, ayun, makita nyo naman dyan, diba? Nag-install ako ng mga different apps, and in fairness, smooth pa rin naman yung performance niya. At tinest ko siya, ayan, nanood ako ng Netflix, talagang maganda po yung quality ng kanyang screen. Ayan, may enjoy mo yung every movies na papanoorin mo dito or every kids na magpe-play ng game. And sa YouTube din, guys, maganda kasi resolution, kaya niyo yung 1920 by 1200 na resolution. And malinaw po siya pati sa YouTube din. So, hindi ko nga din in-expect nga sa isang tablet is ganito din po kaganda ang kanyang screen quality. So, ayun, para ka lang ding nagkaroon ng phone na may malaking screen lang kasi pwede kang makapaglagay ng SIM card, malaki yung kanyang RAM, malaki yung kanyang storage, at maganda rin yung display, di ba? So, kahit yung working professional yung gagamit nito, guys, magagamit mo siya ng maayos even outdoor. At even nga sa kids, kung manonood sila ng movie outdoor or magpe-play sila, may enjoy nila kasi dual speaker na siya. So, kahit nga nasa open area ko, naririnig ko pa rin po yung pinapanood ko. Ganun po siya kaganda kasi ang lakas ng speaker niya at crisp din naman siya. And ang kanyang processor naman, kateki, this is powered by Unisoc T606 chipset. So, alam naman natin na hindi kabaguhan talaga yung chipset niya. Pero hindi naman bad yung chipset na to sa isang tablet. In fairness naman, maganda naman po yung kanyang performance as I tested it. May multi-screen collaboration feature na siya. Pwede ka pang makapag-multitask. You can get another application from the other side and you can play another application from the other side naman. So, perfect multitasking. Ayan. Then, guys, isa rin sa pinaka-interesting dito is meron siyang learning center. Sa mga parents, ayan, perfect tong corner na to for your kids kung ayaw nyo na puro sila YouTube. Kasi, di ba sa YouTube wide yung mapapanood nila, puro na lang kung ano ng videos. At least dito sa learning center, makapanood sila dito ng mga videos na talagang may malalearn yung kids nyo. Math, science, any topic na makapag-learn yung anak nyo. Ayan. Pwede nga siya sa all kids, sa K-12 students, depende na sa kung ano yung hilig na subject ng iyong mga kids. And another thing pala is yung camera nito. Kahit po tablet siya, in fairness, malinaw din yung kanyang camera. And meron siyang 8MP na rear camera. Then sa front cam niya is 5MP din. And makikita nyo naman dyan yung mga sample shots ko. Though, huwag kayo ma-expect ng too much pagdating sa front cam niya kasi 5MP lang din naman. Pero kung i-compare naman natin to sa mga entry-level tablets dyan, talagang hindi na siya bad sa kanyang price. Ayan, makita nyo naman dyan yung mga shots. Ay, hindi na rin siya bad in fairness. Pero ayun na nga, manage your expectation kasi mababa lang din naman yung megapixel ng tablet na ito. And I find something cool din about this device, guys, kasi meron siyang quick share. So, kung may quick share yung phone mo, pwede ka makapag-transfer ng mabilisan ng mga files. Few lang yan sa mga features or applications na pwede nyong ma-explore dito. Marami pang iba kateki. Pero yun yung mga talagang useful na features na pwede nyong gamitin to your kids or to your work. Ayan. Ayan kateki, nakita nyo na yung performance itong pinakabagong ITEL Vista Tab 30. Now, sa price, ay magugulat talaga kayo. Kasi etong tablet na to, guys, is nakakalaga lang to ng 5,799. Yes,
po, yan. Napaka-generous na po ng ITEL dyan sa presyong niya. Napakasulit na po niya sa isang tablet ngayon sa market. Para masasabi kong ito na yung best choice mo kung naghahanap ka ng affordable na tablet ngayon sa market. Kasi talagang sulit naman talaga siya. Napakakunat ng battery nito. So kung naghahanap ka ng long-lasting talaga na tablet, ito masasuggest ko kasi ang laki ng battery niya at based on our experience, talagang ang tagal niyang malobat. Then, ang kanyang performance din talaga, yung kanyang screen quality, high definition naman yung kanyang screen quality. Hindi na bad yung ganitong quality sa kanyang presyo. And of course, yung other features nga niya, no, huge storage, 128, talagang ang laki na yon sa isang tablet. And di ba malalagyan din siya ng SIM card. Then, may learning center siya, may multi-screen na feature din, and a lot more. Then, ang napansin ko rin guys, yung kanyang speaker talaga kasi napaka-loud ng speaker niya. Then, of course, ang kanyang design, nakakita niyo naman kung gaano siya kaganda, diba? Talagang masasabi kong perfect to sa students din, guys, kasi ang gaan at easy to carry lang ito. At perfect din to sa mga oldies na mahilig manood ng mga movies and whatsoever. With the palm of your hands, ayan, mapapanood nyo na yan, guys, yung mga favorite shows nyo with this kasi malaki yung kanyang screen. And of course, masasabi ko rin okay to sa mga young working professionals dyan since, diba, makunat nga yung battery niya, so tatagal talaga siya in a day, masasamahan ka kahit ano yung gagawin mo dito, hindi din siya basta-basta nalolobat din. And very affordable lang din siya. So, ayun. So, siguro yung little downside ko lang dito is yung charging. Of course, kasi hindi siya mabilis i-charge kasi hindi naman siya supported ng fast charging, kaya kailangan mo talaga maghintay din ng ilang oras din para ma-fully charge siya. And of course, the camera, the front cam, ayan, alam naman natin yun. Let's consider it kasi sa price din naman yung napakamura na. At least, hindi naman din bad yung performance din ng camera niya. Ayun ka, techies, if you feel like purchasing this product, ayan, get yours now bago kayo maubusan kasi for sure maraming bibili ng tablet na to kasi napakasulit na talaga niya sa market ngayon. So, ayan, sa mga gusto mag-purchase ito, guys, ibibigay ko kaagad yung link sa description box and bisitahin nyo lang. So, yun lang po. Maraming po salamat sa panonood and see you again till my next video. Bye!